Magandang araw, Miss Aya. Ako si Sora. 45 taong gulang sa kasalukuyan. Tahimik na ang buhay ko. Pero sa tuwing nakakarinig ako ng mga kakaibang kwento, lalo na patungkol sa mga nilalang na hindi natin nakikita, minsan, bumabalik sa isip ko ang kabataan kong puno ng katigasan ng ulo at ang isang karanasang hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Hindi ako lumaki sa yaman, pero hindi rin kami nagkulang. Isang palapag lang ang bahay namin sa Pasay. Sementado na ang sahig, yero na ang bubong, at may maliit na espasyo sa likod para sa labahan. May kanya-kanya na din kaming mga silid na natutulugan. Pero tuwing sasapit ang tanghali, inuulan ng sermon ang hapagkainan. Lalo na kapag may nababalitaan ng aking ina na isa na namang dalagang kapitbahay ang nabuntis. Ewan ko ba, pero palagi niyang ikinukumpara ang nabuntis na yon sa aming puro babaeng magkakapatid. Kaya naman sa murang edad, marunong na akong sumagot. Lalo na kapag naririnig kong sinasabi niyang maaga kaming mabubuntis at walang patutunguhan ng buhay. Nang tumungtong ako sa 14 anyos, nagsimula na akong gumala kasama ang mga barkada. Minsan, hindi na nga ako umuwi ng gabi. At kapag pinapagalitan, ang laging sagot ko, buhay ko to. Hindi ako palaaway, pero palaban ako sa salita. Hindi talaga ako nagpapatalo kapag nasa katwiran ako at lalong-lalo na kapag pinagbibintangan ako ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Kahit kasi palabarkada ako, hindi naman ako malapit sa mga lalaki. Puro babae ang barkada ko at alam ko rin naman ang limitasyon ko. Kaya kahit may mga lalaking nagtatangkang manligaw sa akin o di naman kaya ay umaaligid, ako na mismo ang umiiwas sa kanila. Ayoko kasing mangyari ang palaging sinasabi ng aking ina na maaga kaming mabubuntis. Akala ko kasi noon, kapag malakas ang loob mo, sapat na yon para maipaglaban ang sarili. Pero hindi pala lahat ng tapang ay maganda ang kakalabasan. Nag-umpisa ang lahat sa isang insidente lang. Umuwi akong lasing isang madaling araw. Wala akong alam sa alak, pero nakisama ako sa mga barkada. Gabi-gabi kasi, nag-aaya sila na mag-inuman sa kanto. May mga lalaki, pero may mga babae din naman. At ako, lagi nilang pinipilit at pinagkakantsawan tuwing tumatanggi ako. Kaya naman ang gabing yun, napilit nila akong mag-inom. Pag uwi ko, nadatnan ko si mama sa sala. Gising pa, nakahalukip-kip at umiiyak. Hindi na kami nag-usap ng matagal. Sa sumunod na araw, hindi ako ginising ni mama para pumasok sa klase. Sa halip, nakita kong may bag na nakaayos sa kama ko. Sa ibabaw nito, may tiket ng bus pasamar. Huwag ka nang magtanong. Doon ka muna sa lola mo. Hindi mo na kaya ang sarili mo rito. Baka kung sino ang makabuntis sa'yo dito. Napatulala lang ako. Hindi ako makapaniwala. Pero nang magsalita ulit si mama, iba na ang tono niya. Kung ayaw mong mapunta sa ayaw mong sitwasyon, layuan mo na ang gulo habang kaya mo pa. Sa baryo, kahit walang mall, walang signal at walang barkada, makakaisip ka. Matututo ka roon. Sa sobrang bilis ng pangyayari, Miss Aya, hindi agad ito na proseso ng utak ko. Hanggang sa mamalayan ko na lang ang sarili kong nasa loob na ng bus at bumabiyahe na papuntang Samar. Ilang oras akong nasa bus, tapos isinakay pa ako sa bangka. Wala akong kausap, bit-bit ko lang ang bag ko, isang sako ng mga gamit na ipinasabay ni mama para kay lola at ang sarili kong galit na hindi ko mailabas. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lang kabiglaan ang pagpapatapo nila sa akin sa liblib na baryong kinatitirhan ng aking abuela. Kahit kailan, hindi pa ako nakakarating noon sa baryo ni lola. Alam ko lang, laking bukid si mama. Ang sabi niya, napakahirap ng buhay nila dati. Kaya nang makaluwas siya ng Maynila, hindi na siya lumingon pabalik.
Kaya pagdating ko roon, para akong ipinadpad sa ibang mundo. Ang baryo ay malayo sa bayan. Ang daan ay lupa. Talahiban sa magkabilang gilid. Mabagal ang takbo ng habal-habal na sinakyan ko. Amoy palay ang paligid. Mainit pero sariwa ang hangin. Hindi sanay ang katawan ko. Parang ang bigat ng hangin sa dibdib. Pagdating sa bahay ni Lola Iska, sinalubong ako ng tahimik na matanda. Puting-puti na ang buhok niya, maiksi at nakaipit ng clip. Nakaduster lang din siya. May tabo pa sa isang kamay at may basang buhok na tila bagong ligo. "Tuloy ka." Tipid na sabi niya. Hindi man lang nagtanong kung bakit ako naroroon. Para bang alam niya na. Tahimik ang bahay. Luma na ang mga gamit. Walang masyadong bintana at ang bubong gawa pa sa pawid. At sa tabi ng bahay, may poso, may puno ng saging at may maliit na taniman ng gulay. Sa likod naman ay parang masukal na gubat na hindi ko alam kung saan patungo. Unang gabi ko roon, hindi ako makatulog, malamok, maingay ang palaka at sa di maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko'y parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa labas ng bahay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Lola ng sinangag at pritong itlog, bigla siyang nagsalita. Hindi siya tumitingin sa akin, pero ramdam kong para sa akin ang sinasabi niya. "Hindi lahat ng lugar dito ligtas, lalo na pag may dalang sama ng loob. Yang mga nilalang sa paligid, sensitibo sa damdamin." "Nilalang?" "Hindi lang tao ang nakatira dito, Sora. May mga matagal nang nananahimik sa paligid. Mas mabuting wag silang gambalain." Hindi ako sumagot, pero sa loob-loob ko, natatawa ako. Matanda na talaga si Lola, marami ng pamahiin sa utak. Akala mo'y totoo lahat ng kwentong kababalaghan. Pero lingid sa kaalaman ko, ang tinatawanan kong babala, yun pala ang magiging dahilan ng pagbabagong hindi ko na mababalikan. 2 linggo na akong nakatira sa bahay ni Lola Iska. Sa una, parang araw-araw gusto ko nang umuwi. Walang ibang kabataan sa paligid, puro matatanda. Wala ring signal sa cellphone at kung gusto mong tumawag, kailangan mo pang tumawid ng 2 ilog para makarating sa may antena sa tuktok ng burol. Araw-araw, si Lola ang gumigising sa akin tuwing 5:00 ng umaga. Mag-aayos ng palay, mag-aalaga ng manok, magdidilig ng mga gulay. Kahit ayoko, wala akong magawa kundi tumulong. Nakakabingi ang katahimikan sa lugar na yon, kaya kahit pagwawalis, pakiramdam ko'y may kahulugan. Pero ang pinaka hindi ko maintindihan ay ang mga maliliit na bagay na napapansin ko sa paligid. May isang gabi, habang nagsasampay ako ng damit sa may likod bahay, may narinig akong kalusko sa damuhan. Akala ko pusa lang umanok, pero nang tumingin ako, may anino akong nasilayan sa tabi ng puno ng santol. Tumayo ang mga balahibo ko. Hindi ko maaninag ang muka, pero parang tao siya. Matangkad, payat, at nakatayo lang. Nanunood. "Lola!" Sigaw ko. Nang lumingon ulit ako, wala na siya roon. Sinabi ko kay Lola kinabukasan ng nakita ko. Hindi naman siya nagulat, hindi rin nagtaka. "Huwag kang masyadong mapagmasid kung hindi mo rin kayang intindihin ang nakikita mo. Hindi lahat ng nagpapakita ay dapat lapitan." Sabi niya, hindi ko na pinilit. Pero simula noon, naging mas maingat na ako. Lalo na tuwing dapit hapon. Kasi sa bawat araw na lumilipas, parang lalong humihigpit ang hangin tuwing papalubog na ang araw. Parang may humahabol sa likod ko kahit mag-isa lang akong naglalakad pa uwi. At sa gabi, sa gitna ng katahimikan, may naririnig akong mahihinang hakbang sa paligid ng bahay. Minsan, parang may tumatawa. Minsan parang may bumubulong.
Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako. Nasa gitna raw ako ng kagubatan. Puno ng talahib at matataas na damo sa paligid. Walang buwan, pero maliwanag. May malamig na hangin na umiikot sa akin at may boses na tumatawag sa pangalan ko. Sora. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking nakatayo. Maputi ang balat, mahaba ang kulay itim na buhok at walang saplot sa itaas. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya mukhang multo. Ang mga mata niya, kulay abo, parang usok, parang ulap na gumagalaw. Ngumiti siya, hindi mapanganib, hindi rin kaaya-aya. Basta, kakaiba ang nararamdaman ko. Bakit mo ko sinusundan? Tanong ko sa panaginip. Dahil ikaw ang tumawid at ako ang naroon nang ikaw ay dumating. Napabalikwas ako ng bangon pagkatapos niyang sabihin yun. Pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. Napatingin ako sa labas ng bintana at sa dilim, sa gilid ng kawayanan, may nakita akong figura ng isang tao. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Isang hapon, inutusan ako ni Lola na pumitas ng kangkong sa may sapa. Doon kami kumukuha ng gulay tuwing tanghalian. Pumayag agad ako kasi gusto ko rin namang makalayo-layo. Gusto kong makalanghap ng ibang hangin, yung walang sermon, walang tanong, at walang mata ng matandang laging may binabasa sa likod ng mga kilos ko. Malayo-layo ang sapa mula sa bahay. Tumawid ako ng makitid na daan, dinaanan ang matarik na bangin at nilusong ang damuhan na hanggang bewang. At doon ko siya unang nakita ng malinaw. Nakatayo siya sa kabilang panig ng sapa, nakaputi, malinis ang itsura at matangkad. Tila hindi nadudumihan ng putik ang kanyang mga paa kahit nasa putikan siya. Hindi siya gumagalaw, pero sigurado akong nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Parang may tinig sa loob ko na nagsasabing lumapit ako sa kanya. Ikaw ba yung... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko kasi bigla siyang lumakad palayo. Pero kakaiba, hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nag-iingay. Parang dumadaan lang siya sa hangin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang nawala siya sa masukal na bahagi ng gubat. Pag-uwi ko, hindi ko nabanggit kay Lola kung ano ang nakita ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang klaseng nakita kong yun. Pero kinagabihan ng araw na yon, na naginip ulit ako. At doon, sa gitna ng panaginip ko, naroon na naman siya at nakangiti siya. At sa wakas, nilapitan niya ako. Hindi na ako masyadong nakatulog ng mahimbing. Simula nang una ko siyang makita ng buo sa may sapa. Araw-araw, pakiramdam ko'y may mga mata sa likod ko. Kahit simpleng pag-iigib lang ng tubig sa poso, parang may sumusulyap mula sa mga puno ng saging. Sa tuwing ako'y maglalakad papunta sa kamalig, may mga yabag akong naririnig na sumasabay sa akin. Pero paglingon ko, wala naman. Pero hindi ako natatakot at yun ang pinakakakaiba sa lahat. Sa halip na pangamba, parang may bumubulong sa loob ko na wag akong tumakbo. At doon ko na nga naranasan muli ang mga kakaibang panaginip. Tuwing madaling araw, nagigising akong pawis na pawis kahit malamig. Laging iisa ang tema ng panaginip ko. Nasa gubat, mabango ang paligid, parang pinaghalong damo, tubig at insenso. Sa gitna ng mga puno, naroroon siya, nakatayo, tahimik lang at laging nakatingin sa akin. Hanggang isang gabi, nag-usap na kami sa panaginip. Bakit mo ko sinusundan? Dahil tinatawag mo ko. Hindi kita tinatawag. Ang puso mo ang tumatawag sa akin. Hindi mo lang alam. Nagising akong may kaba sa dibdib. Nanginginig ang kamay ko. Tumayo ako't lumabas sa may pintuan. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik. Pero sa di kalayuan,
Sa may gubat, may nakita akong mahina. Kulay bughaw na liwanag sa pagitan ng mga puno. Parang apoy na umiilaw ng kusa. Ilang segundo lang yon. Pagkatapos, nawala rin. Kinabukasan, pinilit kong itapon sa isipan ang lahat. Tinulungan ko si Lola sa paghihiwa ng nyog. Naglaba ako ng mga kumot, nagdilig ng mga gulay, at pilit kong inaabala ang sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, sa tuwing dumidilim ang langit sa hapon, bumabalik na naman ang kabog sa dibdib ko. Nang mga sumunod na hapon, muli na naman akong pinapitas ni Lola ng kangkong sa may sapa. Dumaan ka sa kanan. Huwag sa kabilang daan, ha? Marami ang malilikot doon. Paalala niya. Sumunod naman ako, pero pagdating ko sa may gulod, may nakita akong landas na bago sa paningin ko. Parang hindi ko pa nadadaanan noon. Malinis ang daan at tila dinadaanan talaga ng tao. Sa hindi ko malamang dahilan, napagdesisyonan kong silipin. Doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng balete. Wala pa rin siyang saplot sa itaas, pero hindi malaswa. Parang natural lang. Walang putik ang katawan niya. Maputi siya, makinis, at ang buhok niya'y hanggang balikat. Wala siyang kagalos-galos, kahit alam mong hindi taga-baryo. Hindi mo dapat dinaanan ang daang to. Bakit? Anong meron? Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya sa akin. Dahan-dahan. Hanggang isang dipa na lang ang pagitan naming dalawa. Doon ko napansin ang mata niya. Kulay abo. Halos parang salamin. Nakikita ko ang sarili ko sa mga mata niya. Anong pangalan mo? Hindi mo kailangang malaman. Kung sino ka man, bakit mo ko sinusundan? Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya umiwas. Sora, mararamdaman mo rin sa oras na nararapat na. Makahulog ang tugon niya, saka marahang humakbang paatras. Ang paglalakad niya, parang hindi dumadampi sa lupa. Unti-unti siyang naglaho sa gitna ng liwanag ng dapit hapon. Pagka-uwi ko, hindi ko makausap si Lola. Tahimik akong kumain, tahimik akong naghugas ng pinggan. Pero sa loob-loob ko, parang may sumisigaw. Para bang may humihila sa akin pabalik sa gubat. Pilit kong iniwasan ang pagtulog ng gabing yon. Natatakot akong managinip ulit. Pero pagpatak ng 12:00, tuluyan na akong nakatulog sa papag. Sa panaginip ko, hindi na ako naghahanap. Naroon agad ako. Sa gitna ng bukid, may buwan sa langit. At siya, nakaupo sa isang batong malapad. Para bang inaantay ako. At doon, para akong nawala sa sarili kong katawan. Naramdaman ko ang hangin sa balat, ang dampi ng damo sa binti ko, at ang titig niyang diretso sa puso. Walang bastos, walang mali siya. Pero naroon ang koneksyon. Isang pakiramdam na para bang matagal ko na siyang kilala. Kahit kailan ko lang siya nakita. Paggising ko kinabukasan, iba na ang pakiramdam ko. Mabigat ang tiyan, masakit ang dibdib ko. Nahihilo ako pero hindi ko alam kung bakit. Habang nagluluto ng lugaw si Lola, bigla akong nagsuka sa lababo. Napalingon siya. Sora, kailan ka huling dinatnan? Natigilan ako. Hindi ako nakasagot. Pumikit ka nga. Utos ni Lola. Kinuha niya ang palad ko at pinisil-pisil. Matagal siyang tumahimik. Ay, tama ang kutob ko. Ano po yun, Lola? Naguguluhan at nagtatakang tanong ko. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Hindi lahat ng pagbubuntis ay galing sa pisikal na pagsasama. Minsan, may malalim pa dyan. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. At lalong hindi ako makapaniwala. Pero sa pusod ko, parang may maliit na apoy na unti-unting lumalaki. At nararamdaman ko yun. May namumuo sa loob ko na hindi ko alam kung ano.
2 buwan na ang nakalipas mula nung una kong maramdaman na may nagbabago sa katawan ko. Sa umpisa, akala ko epekto lang ng klima. Mas malamig kasi sa baryo. Minsan mainit pero biglang uulan. May araw na masyado akong antukin. May araw din na wala akong gana sa pagkain. Pero may mga sandali rin na parang bigla akong nilalamig kahit tirik ang araw. Hanggang sa napansin ko nga na hindi na ako dinadatnan ng buwan ng dalaw. Si Lola ang unang nakahalata. Hindi siya nagtaka. Para bang alam niya na bago ko pa makumpirma. Alam mo na to. Mahinahon niyang sabi habang inaabot ang sabaw ng saluyot sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin siya tinignan. Pinilit kong ubusin ang pagkain pero nasusuka lang ako sa huli. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang lahat. Wala naman talaga akong kasama dito. Wala akong nobyo. Wala akong nilapitan. Pero totoo na to. Lumalaki ang tiyan ko. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalong humihigpit ang pagdududa ng mga tao sa paligid. Sa baryo nila Lola, kahit simpleng pag-ubo ng kapitbahay na pag-uusapan na agad, lalo na't babae ka, bata pa, at bigla ka na lang hindi nagtatrabaho sa palayan. Hindi ko na nakikitang naglalabas si Sora sa may ilog. Bulong ng isang aling na daanan ko na nagsasampay sa bakuran. Ano raw? Hindi na rin daw lumalabas ng bahay. Nahihilo raw. Baka buntis yan. Minsan, habang bumibili ako ng asin sa maliit na tindahan, narinig kong binanggit ang pangalan ko sa kabilang dulo ng kalsada. Baka naman nabuntis sa Maynila, tapos dito nagpalamig. Alam mo naman. Ang sabi ni Aling Bina, hindi raw siya umuuwi sa gabi. Laging gising sa dapit hapon. Tapos matagal kong nawawala. Sabat pa ng isa. May mga batang sumusulyap-sulyap sa akin. Yung mga matatanda, hindi na ako kinakausap ng diretso. Si Lola lang ang nananatiling tahimik. Hanggang isang araw, habang nagdidilig ako ng halaman, may dumaan na 2 babae sa tapat ng bakuran. Malakas ang boses ng isa. Tila hindi na ako iniisip kung maririnig ko sila. Hindi ko alam kung tao ang ama. Sabi ni Mang Leandro, nakita raw yang si Sora. Mag-isang kausap ang sarili sa sapa. Hating gabi pa raw yun ha. Naku, baka engkwentro. Yung tipong hindi tao ang nakabuntis. Sabay tawa nilang dalawa. Hindi ko sila pinansin. Pero sa loob-loob ko, umuusbong ang sama ng loob. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang banda, hindi rin ako makapagsinungaling. Hindi ko rin kayang sabihin na imposible ang mga hinala nila. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, kinausap ako ni Lola. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ng mga hindi nila nauunawaan, apo. Lola, paano kung totoo nga yung iniisip nila? Naingkanto ang ama ng bata. Di totoo. Bakit natin ipagkakaila? Tumigil ako sa pagbabanlaw. Hindi ko alam kung gusto kong marinig yon o kung mas kinakabahan ako. Hindi mo kasalanan kung may mararamdaman kang hindi mo maipaliwanag. Pero tandaan mo, Sora, hindi mo rin kailangang ipaliwanag sa lahat. Hindi sila ang magbubuntis. Hindi sila ang magpapalaki ng bata. Ikaw lang. Kaya kung alam mong buhay ang pinipili mo, huwag mo silang intindihin. Pero, Lola, wala nang pero. Huwag mo nang isipin ang ibang tao. Sa ngayon ay isipin mo ang sarili mo at ang dinadala mo na wala naman silang maitutulong sa atin. At hindi tayo nabuhay sa mundong ito para magpaliwanag sa ibang tao. Yan ang tandaan mo. Marahan akong tumango pero hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Kasi kahit anong lakas ng loob meron ka, kapag buong baryo ang bumubulong sa likod mo, parang hindi mo na rin alam kung saan ka tatayo. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa balkonahe,
Bigla na naman siyang nagpakita. Tahimik, parang hangin lang. Walang yapak, pero naramdaman ko agad ang presensya niya. Lumingon ako at naroon siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tulad ng dati, maputi, payapa ang muka, at malalim ang mga mata. Hindi ka nila naiintindihan, pero hindi ka mag-iisa. Bakit mo ko pinili? Dahil pinili mo rin ako. Hindi mo na kailangan ng paliwanag. Hindi ko rin kayang ibigay yon. Pero ang batang dinadala mo, siya ang koneksyon natin. Anong klaseng bata? Isa siyang tulay. Hindi tao. Hindi rin tulad ko. Pero buo siya. At kung kakayanin mong mahalin siya, mas maiintindihan mo kung bakit ka dinala dito. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Habang lumalaki ang tiyan ko, lalo ring lumalalim ang bulungan sa baryo. May ilang hindi na lumalapit sa amin. May mga bata na bawal na raw maglaro sa tapat ng bahay ni Lola. Isang gabi nga, may nahuli si Lola na nag-iwan ng durog na asin at pako sa may hagdanan. Pananggaraw sa hindi likas na sanggol. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tiniis ko, pinanindigan ko. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng anak ang iluluwal ko, alam kong hindi siya kasalanan. Hindi ko siya hiningi, pero siya ang binigay sa akin. At habang binibilang ko ang araw ng pagsilang niya, unti-unting nabubura ang takot sa puso ko. Napapalitan ng isang tahimik na tapang. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng panganganak ko, kasabay ng isang malakas na ulan. Si Lola at ang matandang hilot lang ang kasama ko sa silid. Walang kuryente, ilaw ng lampara lang at dasal ang baon namin. Masakit, matagal, paulit-ulit ang pag-ire, ang sigaw, at ang dami ng pawis na lumalabas sa akin. Akala ko hindi ko kakayanin, pero habang pinipiga ng katawan ko ang huling lakas, naramdaman kong may kamay na dumapo sa noo ko. Malamig, magaan, hindi ko nakikita pero ramdam kong siya yon. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Natahimik ang paligid, ang ulan ay tila tumigil. Nang inilapit ng hilot ang sanggol sa akin, napaiyak ako. Maputi siya at maitim ang buhok, napakalusog din ang katawan niya. At nang bumukas ang kanyang mga mata, kulay abo, pamilyar na pamilyar. Mata iyon ng engkanto. Pinangalanan ko siyang Amyan. Walang gustong kumausap sa amin nung una. Ilang buwan kaming halos nakahiwalay sa mundo. Pero paglipas ng panahon, nakita rin ng mga tao na hindi siya kakaiba. Oo, tahimik siya. Minsan, parang may kausap siyang hindi ko nakikita. Pero masayahin siyang bata. Malambing at napakabait. Wala nang nagtanong kung sino ang ama niya. At kung may nagtatangka man, si Lola ang pumipigil. Hindi nyo kailangang malaman ang kwento kung hindi naman kayo bahagi nito. Yan ang parating sinasabi ni Lola tuwing may mga kapitbahay na nagtatanong sa kanya. Lumipas ang isang taon nang magdiwang si Amya ng kanyang unang kaarawan. Isang gabi bago yon, nagpakita ulit siya sa akin. Ang ama niya, hindi na siya nangusap, hindi rin siya lumapit. Tumayo lang siya sa ilalim ng puno ng balete at ngumiti. At sa huling pagkakataon, narinig ko sa isip ko ang kanyang tinig. Salamat sa pagpili sa kanya. Pagtingin ko muli, wala na siya. Lumipas pa ang ilang taon bago namin ipinaalam sa mga magulang ko sa syudad na nagluwal ako ng sanggol. Hindi makapaniwala ang aking ina at gaya ng inaasahan ko, hindi niya agad ito natanggap. Dahil sa murang edad, nagkatotoo ang palagi niyang sinasabi na mabubuntis ako ng maaga. Hindi nga lang sa syudad nangyari, kundi sa liblib na baryo na kinatitirhan ng abuela ko. Nang ipagtapat din namin ni Lola sa kanya kung sino talaga ang ama ng anak ko, hindi siya naniwala. Sinabi niyang nagdadahilan lang ako para itago ang kung sino mang lalaking nakabuntis sa akin.
Pero hindi na namin pinilit ni Lola. Alam naming iba ang paniniwala ng aking ina at alam din namin kung ano talaga ang totoong nangyari sa akin. Kahit sa murang edad, ginampanan ko ang pagiging mabuting ina sa kanya. Hindi ako umasa kay Lola. Kahit na hindi ako sanay sa buhay probinsya, nagsikap ako para buhayin ang anak ko. Sa paglipas nga ng maraming taon, ngayong 45 taong gulang na ako, malaki na ang anak ko. Si Amyan, tahimik pa rin, pero matalino, marunong tumanggap at marunong magmahal. Hindi ko na muling nakita ang ama niya. Hindi ko na rin siya kailanman hinanap. Hindi ko kailangan ng buong paliwanag. Dahil minsan, ang pinakamalalim na karanasan natin sa buhay, hindi sinasabi, isinasaloob. At hanggang ngayon, ako ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan at ang aking abuela. Na minsan, sa loob ng baryo ni Lola, nabuntis ako ng hindi tao. Kung hindi ng isang nilalang na hindi ko kailanman naunawaan. Ngunit minahal ko at hindi ko pinagsisihan. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.